Hello guys, ako nga pala si Drac at sinubukan ko mag-orient sa Word app at may natuklasan ako. Panoorin nyo ng buo yung video na ito. Mabilis lang to. Malalaman nyo yung tungkol sa app, pag-scan ng mata, at yung mga tanong natin na ano nga ba ang kapalit? Bibigyan tayo ng pera, anong makukuha nila? Okay, unahin natin yung tungkol sa app. Yung app nila marami kang pwedeng gawin. Mag-trade ng crypto, gawin mong e-wallet, at may mga games din sila doon na pwede kang kumita ng token nila at ipalit sa pera natin. Sa totoo lang ako, hindi ako natakot doon sa app na bibigyan ka ng pera at para gamitin yung app nila. Dahil madami talagang ganon. Si Gcash nga nung unang labas ng Gcash, alam niyo ng mga nauna sa Gcash, meron silang referral bonus. Kada invite mo, kikita ka ng 100 or 50 yata yun, nakalimutan ko na. At yung mga ibang e-wallet, may ganun din. Crypto wallet, meron din ganun. At pati yung mga crypto website. Sa mga crypto website nga dati guys, para makuha mo yung bonus nila, kailangan mo mag-register. At tulad ni Gcash, magpasa ka ng ID. At sa kanila, kailangan mo magpasok ng pera. Ipapalit mo sa token nila. At kailangan mo mag-trade. Pagkatapos mo mag-trade, saka mo makukuha yung bonus. At pag nakuha mo na yung bonus, pwede mo nang ipalit sa pera natin. At ganoon din sa mga ire-repair mo. Pero yung iba doon, nagsarado na kasi yung iba, pagkakuha ng bonus, wala. Hindi na nila gagamitin yung website. Ginagawa lang naman nila yon para masubukan mo yung app nila or yung website nila. Kung baga, namumuhunan sila. Kasi syempre, pag nagustuhan mo yung app nila, lagi mo nang gagamitin, katulad ni Gcash. Okay, tungkol naman sa pag-scan ng mata, pag-usapan natin. Kung kay Gcash, para malaman nila na tao yung gagamit, kailangan magpasa ng pangalan, address, at scan ka ng muka. Kung dito kay Word App, ay scan lang ng mata. Pero, saan ba talaga nila gagamitin? Ayon dun sa orientation na nakita ko, is gagamitin nila sa security feature. Okay, para maintindihan ng iba yung tungkol sa security feature, siguro yung iba, hindi pa alam yung tungkol dito. Napansin nyo ba yung pag magre-recover tayo ng account sa Gcash, sa bank app natin, yung mga app ng bangko, or sa mga e-wallet, ay kailangan natin mag-face scan. Kung mapapansin nyo, may magkakaparehas, mayroon naman magkakaiba. Yung iba nga, kailangan pa natin mag-blink ng mata. Ang totoo po niyan, yung mga ganyan, hindi po yan mismo sa kanila. May binabayaran silang company para mailagay yan sa mga app nila. Yun ang nakikita kong plano ni Word App, kaya ini-scan yung mga mata natin. Balak nila mag-develop ng security feature na gamit ang pag-scan ng mata. Kasi nga, ikinababahala nila ang pag-improve ng mga AI ngayon. Habang tumatagal, hindi mo na mapapansin yung mga video o photos kung totoong tao ba o AI lang. Pwedeng dumating ang panahon na kaya nang buksan yung mga e-wallet natin, bank app, or Gcash, gamit lamang ang AI. Pagkakaunawa ko, plano ni Word App na makagawa ng security feature gamit yung mata natin. Kumbaga, imbis na face scan yung pang-verify, yung mata na yung gagamitin. Ang mata po kasi natin, para din po yan QR code. At wala pang technology ngayon para dayahin or gayahin yun. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, pwede po kayo mag-research. Kaya baka isang araw, magulat na lang tayo na pag mag-recover tayo ng mga e-wallet natin ay mata na yung gagamitin, hindi na yung face scan. At syempre, kung kukuhain na lang security feature na yun, kay Word App, di magbabayad sila kay Word App. Kung baga, namumuhunan din sa Word App muna ngayon. At tungkol naman pala dun sa mga hindi nakatanggap ng pera, pero nakapag-scan, ang nangyari doon, mga na-restrict yung account. May mga bawal po kasing gawin kay Word App. Okay, next time pag-usapan natin tungkol dyan. Para maiwasan na ma-restrict. Mag-research muna ako. Tsaka ito na lang guys, naisip ko lang, di ba common sense na lang ba? Yung mga tao sa likod ni Word App ay hindi rin basta-bastang tao. May mga iniingatan din pangalan. Isipin nyo na lang, kung talagang sama-sama nila gagamitin to, bakit pa nila ipapublic? Bilyones yung binibitawan na ng pera. Hindi magbayad na lang sila ng mga magagaling na hacker pag-hackin yung mga cellphone natin.
para makuha yung mga face scan natin, yung iris natin. Eh, lagi naman nakaharap yung mga mukha ng tao sa cellphone eh. Di ba? O sige, huwag natin alisin yung negative na pwedeng mangyari. Halimbawa, nagkaroon ng bulilyaso. Sabi ko nga sa tropa ko eh, kung sakali man na lahat ng tao nag-world up ay papadala sa Mars, edi sama-sama tayo, di ba? Libo-libo tao na nagpa-scan sa world up. Kung sakali lahat ba yan ay kukulong, ang pinaka number 1 na mananagot dyan ay yung mga gumawa ng world up. Nakakatakot yan kung mag-isa ka lang i-scan. Eh pero sa dami ba naman ng tao eh, di ba? Pero kung kabado talaga kayo, eh huwag nyo lang disubukan. Kasi ako, risk taker talaga ako eh, mula noon pa eh. Susubukan ko, research. Pag sa una pa lang natingin mo hindi na maganda, eh pwede naman umatras. Ganun lang yun. Okay, sana po nasagot yung mga tanong nyo.